Sa kauna-unahang pagkakataon, naglunsad ng motorcade ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Camarines Sur. Layo nitong ikampanya ang mga kandidato na kanyang iniendorso sa pagkasenador. Narito ang balita ni Franco Baranda live mula sa Camarines Sur. Franco, magandang gabi. Yes, magandang gabi, Angel. Marami na sorpresa na mga Bicolano sa ginawang pinakaunang motorcade ng PDP laban dito sa Camarines Sur. Nila, matagal na nilang hinihintay na magkaroon ng pag-endorso ang Duterte sa kanilang probinsya. Nagkaisa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Camarines Sur para ikampanya ang Duterte Senate Slate ilang araw bagong halalan sa Mayo 12. Nagsagawa ng motorcade rally ang Duterte supporters na nagsimula sa bayan ng Tagay, Sipocot at Libmanan ngayong linggo. Sa kabila ng pagiging balwarte ng Pinklawan sa nasabing probinsya, kapansin-pansin pa rin ang dami ng taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. At kahit nga bumuhos ang ulan, hindi ito hadlang sa pag-iikot ng mga taga-suporta ng Duterte sa Naga City. Ngayong ilang araw na lamang ang natitira sa pangangampanya, sinabi ni PDP Laban Bicol President Attorney Lara Brusola na malaking tulong ang isinagawang motorcade rally. Napaka-importante po talaga kasi somehow you let the people know that there are supporters. You let the people, di ba, yung mga sasakyan natin, may mga bit-bit tayong mga senatoriables. They know kung sino yung mga dagdag sa mga choices nila. Nandun lang yon. They may not say it aloud, pero syempre makikita natin yan sa balota, di ba? Yung sabi nga, katulad nga sabi ko kanina, silent supporters. Pero it's very good na somehow ginagawa nating visible yung mga senatoriables natin dito. Para naman sa ilang supporter, napakahalaga ng kanilang pagpapakita ng suporta sa mga Duterte senatorial candidates sa Camarines Sur. Well, of course, I'm very grateful to all the supporters of President Duterte and VP Sara who came to share their time, their effort, their energy to make this a success. Actually, this is the first GRA, or what we call the Green Rice Action Movement, launched in Camarines Sur and Naga City. Well, yung mga, sabi nga natin, itong mga sumali are the silent supporters. No? So, I'm sure, deep inside, masaya sila dahil nagkaroon din ng event or pagtitipon na matagal na naming hinihintay. Because for a while, Camarines Sur or Naga City has been silent. We do not have much presence in the province or in this area. So, I'm sure masaya ang bawat isang Duterte supporter or VP Sara supporter sa event na ito. To be honest, sir, magandang motibo to ng PDP na gawin tong motorcade rally para ipakita rin sa buong Pilipinas at sa mga ibang supporters ng PDP na andito tayo sa Bicol, todo suporta sa PDP laban. Actually, sir, nakakatuwa kasi sa totoo lang di rin natin masabi kung ilan mga taga Bicol ang todo suporta. Pero sa ngayon po nakikita namin na at least 80% to 85% ng mga Bicolano ay todo suporta po. Samantala, tulad din na maraming Pilipino, gusto rin nilang magkaroon ng tunay na lider sa pamahalaan. Isang lider na totoong maglilingkod sa taong bayan. We wanted to show everyone that we are united, not only to support our senatorial candidates, but also we want to be heard that we also share a commitment of leadership that we value, that we saw in PRRD. That's leadership with discipline, or leadership that has sovereignty, and of course, yung totoong public service.
So ngayon kasi marami sa mga kababayan natin ang hindi ramdam ang kasalukuyang pamahalaan. Nakatuon lamang daw umano ang administrasyon sa panggigipit sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Kaya ngayon darating na halalan, umaasa ang mga taga-suporta na mananalo ang Duterte. Siyempre ngayong eleksyon, inaasahan natin na manalo ang Duterte. That's the goal. That's our direction. Kung manalo ang Duterte, then definitely that would have a huge impact in terms of the impeachment of VP Sara. There is only one wish lang naman ni Tatay Digong, and if we truly honor his works and legacy, we support his wish to let the Duterte win. Kasi po, the 10 senatoriables, including Sir Robin Padilla, pagdating po siguro dyan, alam naman natin na there is a looming impeachment po sa ating Vice President. Siguro pag nakakuha tayo ng ganung numero, any impeachment plans, mamamatay na rin. Kasi we all know naman na impeachment is political in nature. Sa kabilang banda, nagpaabot naman ang pagbati sa Duterte si dating Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles sa pagtaas ng ranking ng mga ito sa survey. Congratulations kasi tumataas kayo sa ratings and tumataas kayo sa appreciation ng taong bayan. So malaking tulong talaga yung visibility ninyo ngayon. Konting tulak na lang kasi ang laki naman ng kakampi ninyo. Ang ang pangalan niya si Rodrigo Duterte. Nakakulong na at lahat pero yung endorsement niya sa inyo ay ang laking tulong. Matapos ang matapos ang gilawang motorcade ay nandito tayo ngayon sa Municipality of Magaraw, Camarines Sur, Pichilitos Resort kung saan nagkaroon tayo ng pagtitipon na dinuluhan ng iba't ibang grupo ng mga taga-suporta ng mga Duterte. At kabilang na nandito para magbigay ng kanyang suporta at maging tagapagsalita ay si former Press Secretary Trixie Cruz Angeles para bigyan daan ang ilan sa ating mga kababayan na masagot ang kanilang mga hinaing at makapagbigay ng maikling talumpati patungkol sa samut-saring hinaing ng ating mga kababayan dito sa Bicol. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Angel. Maraming salamat, Franco, sa iyong live report.